Isa na namang daga ang nakita sa loob ng NAIA na parabang nakikipagpatentero sa mga pasahero. At ang sabi ng isang mambabatas na sinasadya daw ang pagdadala ng daga o ng surot sa NAIA para siraan ang kasalukuyang administrasyon. What? Hindi pa rin tapos ang isyu ng peste sa NAIA. Ngayon, isa na namang daga ang nakitang namamasyal sa NAIA Terminal 3. Tingin tuloy ng ilang mambabatas, sinasadya na ito para siraan ang kasalukuyang administrasyon. Nasa frontline ang balitang yan si Shaira Francisco. Isa na namang daga ang naispatan sa NAIA Terminal 3 nitong Martes. Sa video nakuha ng isa sa mga pasahero, makikita ang daga na tumakbo sa gitna ng mga pasahero sa isa sa mga boarding gate ng terminal. Ang isang staff ng airport napatungtong pa sa upuan. Sinubukan pa ng daga na sumingit sa ilalim ng mga basurahan, pero tumakbo na lang ito palayo sa mga pasahero. Nitong March 1, unang nakakita ng daga ang isang pasahero sa boarding gate din ng Terminal 3. Kamakailan lang din ang mamerwisyo ang mga surot sa mga pasahero sa NAIA. Tingin tuloy ng ilang mambabatas, sinasadya ito para sirain ang Administrasyong Marcos. Inihalin tulad ni Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon ang pamemeste ngayon sa NAIA sa Tanimbala scam noong 2015. Napaka-unusual lang ho kasi, no? Dahil una, surot, tapos ngayon daga na naman. Hindi na po natin dapat hintayin na dumating pa sa punto na yung Tanimbala bumalik na naman. Posible po ba na maging destabilization to laban sa present government? Posible po. That is my take. Para naman kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, tanging namamahala lang sa NAIA ang dapat sisihin sa mga peste sa paliparan. Bukod sa kapabayaan, posible raw na pinepeste ang NAIA dahil luma na ang mga pasilidad nito. Kailangan na ho talagang magkaroon tayo ng mga ganyang klaseng maintenance. Nakakahiya ho kasi, lalo at yan ho international airport, may mga turista ho tayo dyan. Nakakahiya ho. Sa ngayon, nakikipagpulong pa rin ang Manila International Airport Authority sa kanilang housekeeping at pest control service providers na unang nagbabalang MIAA na maaring ma-blacklist ang service contractors kung hindi pa rin maayos ang issue ng mga peste sa NAIA. Unang-una, hindi dadami ang surot sa mga upuan kung araw-araw itong nililinis. Tungkol naman sa daga, sino ba namang tao ang tanga na magdadala ng daga sa loob ng paliparan? Parang nakakatawa naman mag-isip ang isang mambabatas na ito. At nabanggit pa niya ang laglag bala sa airport. Bakit niya ito kinakatakutang maibalik or bumalik samantalang si former President Duterte ay isang salita lang ay nawala na yan na may pakialam sa issue or mga nangyayari sa NAIA. Sisibakin sa pwesto ni Davao City Mayor Duterte ang lahat ng empleyado ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kung mayroon pang tanimbala scheme sa paliparan. Ang nasabing pahayag ay ginawa isang araw matapos ang halalan at manguna sa bilangan si Duterte. Si Sofia Ocot sa detalye. Kayong nasa NAIA, pag may tanim pa dyan, lahat kayo. Ito ang babala ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte laban sa mga empleyado ng Ninoy Aquino International Airport hinggil sa isyu ng tanimbala. Banta ni Duterte, sisibakin niya lahat ng empleyado ng NAIA mula sa pinakapinuno ng paliparan hanggang sa police commander na nakaistasyon sa paliparan. Ang nasabing interview ay ginanap isang araw matapos ang eleksyon. I do not care even if your chief of office or your CEO there knows or has nothing to do with it. Istasyon ganon rin. Kung ang chief of police, hindi niya kontrolado ang police niya at may police niya naglalaro, out sila lahat. Balak niya umanong idestino ang mga ito sa isang isla sa Zamboanga kung saan talamak ang pangingidnap. And I will accommodate you sa Mindanao. Doon sa Zamboanga. Magandang doon. Zamboanga, maraming beach. Sa harap ng Zamboanga is an island called, anong pangalan ng island dyan? Kasi maraming kinikidnap dyan. Dyan na kayo magligo-ligo muna.
Pinaniniwalaan na ang insidente ng tanimbala sa NAIA ay bahagi ng extortion racket na nambibiktima ng mga OFW at matatanda. Ayon kay Duterte, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ito nagpasyang tumakbo sa pagkapangulo. I am awed and humbled by the vote given to me by the people. For after all, I did not also ask that I be president. Mas maigi pa yung sinabi ni Erwin Tulfo na dapat yung mga namumuno sa NAIA ang dapat gumawa ng aksyon at dapat sisihin dito. At dapat din ay i-push ng gobyerno dahil talaga nakakahiya. Galing sa iba't ibang bansa ang lumalapag at lumilipad sa NAIA pero ganito lang ang makikita nila. Naging dugyot na ang paliparan natin.